Sino nga ba yung mga higher risk na magkaroon ng HPV genital warts? So, syempre, yung mga malalandi, malalantod, ganun, charot. So, ang itsura po ng genital warts is para po siyang shape ng cauliflower, so green po siya, charot. Make sure lang po na ginagamit nyo is pang genital warts. Hindi po siya pang kamay at saka pang paa. Bakit? Genitals nyo ba yan? Nakaka-lurky. Hi guys, welcome back to my channel, and ang topic po natin for today's video, ayan, is about genital warts. So, if you guys are ready, let's go sa go! Ang genital warts po ay common STD po na dahilan ng HPV or human papillomavirus. So, ang genital warts po, ito po ay benign, non-oncogenic, non-cancerous, or hindi po siya nagkakos ng cancer. So, ang HPV type po na nagkakos ng genital warts are type 6 and 11, contrary po sa HPV na nagkakos ng cancer, which are type 16 and 18. Wala pong gamot or cure ang HPV infection, pero marami naman pong options or treatments para po matanggal yung genital warts. So, pag-usapan po natin yung mamaya. Pero, kahit po ipatanggal nyo yung visible na genital warts, hindi po ibig sabihin na ma-reduce po or mababawasan yung transmission o yung pagpasa ng underlying HPV infection sa ibang tao. So, underlying means, nandyan pa rin po sa system nyo yung virus. Parang trinit nyo lang po yung physical aspect, which is yung genital warts, pero hindi nyo tinarget yung root cause ng virus. So, kasi wala nga po siyang treatment, ganun. So, like for example, meron kang UTI, tapos nag-water therapy ka, klong-klong ka ng water, pero hindi ka naman nag-antibiotics. So, hindi rin mawawala yung infection, ganun yun. So, wala rin, parang nga, ganun. So, once na meron ka ng HPV genital warts, is pwede mo na itong maipasa during intercourse sa vagina, anal, oral sex, at direct skin-to-skin contact sa taong infected nito. Paano naman pag nag-condom ka? So, pwede ka pa rin makakuha ng genital warts kahit na mag-condom ka o kaya walang penetrative sex. Kasi hindi naman lahat ng skin mo doon sa private area mo is covered nung condom. So, meron pa rin skin exposure, lalong-lalo na kapag infected yung area. So, high risk ka pa rin na makakontract or makapasa ng HPV at genital warts. Pwede ka bang magkaroon ng HPV pero hindi ng genital warts? Yes. O, diba, with conviction. So, yes, pwede ka pong magkaroon ng HPV pero hindi ka magde-develop ng warts. So, parang infected ka pero wala kang symptoms. Kadalasan po, yung mga taong meron pong HPV are asymptomatic or wala po silang nararanasang mga sintomas. Pero, ang HPV po ay very contagious. So, madali lang po itong maitransmit or maipasa yung infection sa ibang tao kahit po wala po kayong nararamdamang sintomas. Ito po ha, sa HPV, pwede ka pong mag-develop ng sintomas years after nyo pong makontract yung HPV. So, mas mahirap po siyang malaman o kaya ma-determine kung kailan mo pa talaga nakuha or nakontract yung HPV na dahilan ng genital warts mo at kung kanino mo siya nakuha. Unless, ikaw yung first ng partner mo and likewise at kung nasa monogamous relationship kayo. Ang genital warts sa mga babae, mostly makikita po ito doon sa vulva, sa external genitals, anal, sa anal canal, at saka doon sa cervix. Sa mga lalaki naman po, makikita po ito mostly sa tip ni junior, doon sa shaft, doon sa base, doon sa scrotium, doon sa groin area, at saka doon sa anus. Hindi po lahat ng mga lalaking infected ng HPV ay nagkakaroon po ng genital warts. Compared po sa aming mga babae na suking-suki na po nito, so mas prone po kami magkaroon ng HPV at magkaroon ng genital warts. Eto pa sis, and pwede rin po mag-develop ng warts sa mouth, sa lips, sa tongue, sa throat, through oral sex sa infected person. So ang itsura po ng genital warts is para po siyang shape ng cauliflower, so green po siya. Charot. Hindi po siya green. So, para po siyang cauliflower na maliliit, na flat, na flesh-colored or skin-colored po yung color niya. At painless po siya and hindi po siya visible unless immunocompromised ka po or mababa po yung immune system mo, suppressed yung immune system mo, din nagkakaroon ng large clusters. So, nagkukumpul-kumpul po siya. So, mas nagiging visible po siya. Marami nagtatanong doon sa comment section, Makati daw yung ari nila, ano daw ba
yon. So, possible na meron po kayong genital warts. Pero, makati siya dahil doon sa uncontrolled growth na covered ng dry flaky skin. At saka pwede rin po itong mag-bleed kapag nakikipag-do dahil doon sa pagkikiskis or doon sa friction ng skin. So, yung infection itself po is mahaba-haba po yung incubation period niya. So, it can take from 2 weeks to 8 months. Pero, majority po ng genital warts is nag-a-appear po yan within 2 to 3 months after nyo pong ma-infect ng HPV. Pwede pong mag-develop or magkaroon ng warts kami pong mga babae internally, gaya po sa cervix po namin. And if left untreated po, pwede po itong mag-lead as cervical cancer. So, sino nga ba yung mga higher risk na magkaroon ng HPV genital warts? So, syempre, yung mga malalandi, malalantod, ganun, charot. Syempre, yung mga nakikipag-do anywhere. Pero syempre, mas higher risk ka kapag nag-engage ka sa unprotected SEX, kapag meron kang multiple partners, kapag meron kang ibang STI or sexually transmitted infection, pag hindi mo alam yung status ng partner mo, kapag sexually active ka at a young age, kapag immunocompromised ka, at kapag buntis ka. Paano nga ba dinadiagnose ang genital warts? So, dinadiagnose po yan ng mga doktor just by looking at them. So, tinitingnan lang po nila doon sa private area mo and mag-order po yan sila ng biopsy para po i-confirm ito. So, idadagdag po yung pap smear doon sa pelvic exam sa mga babae po para i-check rin po yung cervical changes na caused po ng genital warts. Mga internal warts naman po, ito po yung mga hindi na nakikita externally or doon sa labas at saka ng naked eye. Ginagamitan po nila ng tinatawag na colposcopy. So, ito po yung may ilaw o kaya may light at saka may low power microscope para kumuha po ng sample para po i-biopsy galing sa cervix. So, ginagawa po yung colposcopy lalong-lalo na po kapag abnormal po yung result ng pap smear. So, yung pap smear po yung ginagawa to test for cervical cancer. Yung HPV po na nagkukos ng genital warts, mostly abnormal po yung result ng pap smear. According po sa CDC, no, so pag healthy po ang immune system natin is kayang-kaya po nating i-clear out or i-flush out yung virus out of our system within 2 years. So, yung immune system po natin is very much capable po na labanan po yung virus at mawala ito. It just takes some time. Pero po tayong mga OTC or over-the-counter cream at saka liquids. So, make sure lang po na ginagamit nyo is pang genital warts. Hindi po siya pang kamay at saka pang paa. Bakit? Genitals nyo ba yan? Nakaka-lurky. Meron din cryosurgery which is freeze nila yung warts and ginagamitan nila ng liquid nitrogen. Meron din po yung electrocauterization. So, binaburn po nila or sinusunog po nila yung maliliit na warts. Last resort, of course, is yung surgery kapag hindi po nag-work yung mga ibang options pero may side effect po ito like, for example, bleeding, scarring, at saka wound infection. So, paano ma-prevent ng HPV? Syempre, vaccine! Anyway, charot. So, ang sure way para ma-prevent ng HPV is mag-abstain sa SEX. So, walang contact, walang do, walang intercourse, tigang for life, ganar. Meron din namang HPV vaccine na pwedeng ibigay as early as 9 years old, pero recommended ito from 11 to 12 years old sa mga boys and girls until 26 years old. Pwede pa rin naman from 26 to 45 years old, pero kasi ang tendency is sexually active na yung ages na yon. So, most probably exposed na rin sila sa HPV virus. So, magiging less effective sa kanila yung HPV vaccine. So, if all of a sudden is napansin mo na nagkaroon ka ng genital warts, tapos tamang hinala ka na may ginagawang milagro, yung partner mo, wait lang naman, be. Give them the benefit of the doubt. Huwag naman masyadong judgmental. Like what I've said kanina, pwedeng abutin ng weeks, months, o kaya ng years bago ka magkaroon ng sintomas o kaya ng genital warts. So, baka malay mo, ikaw pa yung nagregalo ng HPV sa partner mo, kaya huwag ka ano dyan, be. Yarn, this is it, Pansit. Thank you guys for watching my video. Please don't forget to like and subscribe on my channel. This is Eileen, and I will see you guys in my next one. Bye!